tilapia naging dahilan kung bakit kinailangang putulan ng binti ang isang nanay sa Nueva Ecija. Namimili po ako ng tilapia. Magwala sa kamay ko. Nalaglag po sa may binti ko. Akala ko nung una, simpleng sakit lang, hindi gano'ng kagrabe. Hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakakain. Sabi ng doktor, paakyat na ng paakyat yung infection niya. Puputulin yung paa niyo. Bakit puputulin? Eh, sugat lang yun. Nagulat kami kasi kinakain namin yun eh. Labis po akong nalungkot, naiyak, dahil wala na po akong paa. Paano nangyari na dahil lang sa palikpik ng tilapia, namaga at kinailangang putulin ang binti ng isang lola mula sa Nueva Ecija? Tilapia ang isa sa pinakamabentang isda sa palengke. Kahit pa sa mga naglalako ng isda sa kalsada. Patingin nga ako. Wow! Ang tiga-Aliaga sa Nueva Ecija na si Lucena, paborito ang tilapia. Kaya raw niyang simutin ito mula ulo hanggang buntot. Ipapangat po sa kamatis, yun po paborito ko talaga. Ayan, sige, sige. Pero ang hindi lubos akalain ni Lucena nang dahil sa tilapia, siya'y madidisgrasya. Hindi siya nabulunan o natinik. Pero dahil sa isdang ito, siya'y nag-agaw buhay. Kinabahan na kami. Sabi ng doktor, paakyat na ng paakyat yung infection niya. Anyari? Ay, Soke! Umaga nitong May 2, may naglalako raw ng tilapia kina Lucena. Namimili po ako ng tilapia. Hawak-hawak ko na po yung tilapia nung magwala sa kamay ko. Nalaglag po sa may binti ko. Hanggang ang matulis na palikpik ng tilapia, tumama. At nagkasugat daw ang kanyang kaliwang binti. Parang kagat lang ng hindi ko po pinansin yun. Pinadugo ko ng konti. Ang nabiling tilapia, inulam nilang pamilya. Hanggang ang tinamo naman na sugat ni Lucena, hindi niya ininda. Wala po akong naramdaman nung time na yun. Pero kinabukasan, ang natusukan ng palikpik ng isda, nagsimula ng kumirot. Masakit-sakit na po yung paa ko. Akala ko nung una, simpleng sakit lang na hindi gano'ng kagrabe. Pagsapit ng tanghali, ang binti ni Lucena, namaga. Lumobo nga po papaakat sa may binti. Hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakakain. Kaya para maagapan ang impeksyon, agad na siyang isinugod sa ospital. Nung pong dumating ako sa ospital, nakalobo na po yung paa ko. Nung mga oras na yon, si Lucena nagdedeliryo na. Hindi po normal yung sagot ko, paiba-iba daw po. Isinailalim siya sa ilang tests, pero hindi pa rin matukoy kung anong dumali sa kanyang binti. Dahil wala sa tamang wisyo, hindi agad na ikwento ni Lucena ang nangyari sa kanya. Hanggang kinabukasan, naalala ni Lucena na natusok nga pala siya ng palikpik ng tilapia sa kanyang binti. Sa puntong yon, napagtanto ng mga doktor na ang nangyari kay Lucena dulot ng malubhang impeksyon mula sa pagkakatusok sa kanya ng palikpik ng tilapia. Ang tawag dito, Vibrio vulnificus infection, dulot ng Vibrio vulnificus, isang uri ng bakterya na nakukuha sa tubig alat o hindi kaya sa hilaw o hindi maayos na nalutong pagkaing dagat. Pero hindi naman lahat ng klaseng isda ay infected kumbaga. So nagkataon lang siguro na yung pinanggalingan ng source ng isdang tilapia ay galing sa isang lugar kung saan hindi masyadong malinis, polluted, mataas ang fecal content ng tubig, kaya medyo nag-proliferate, medyo mataas ang bacterial load ng source niya. Sa kaso ni Lucena, posibleng nakuha raw niya ito nung nasugatan siya ng palikpik ng tilapia. Nagulat kami kasi kinakain yun eh, kinakain namin yun eh. So bakit may ganung pala na hindi kami aware? Ang ikinabahala ng mga doktor, mabilis na kumalat ang impeksyon sa kanyang dugo.
ang kanyang blood pressure agad bumagsak. Dahilan para si Lucena nagka-mild heart attack. Given kasi na inatake siya sa puso, plus meron pa tayong source of infection dun sa kanyang bitde, pwede siyang mamatay. Not only because of the infection, pero yung additional stress ng surgery. Kinabahan na ako. Hindi pa kami ready kasi kumamatay nga lang ni Father last year. Tapos ito na naman, parang 2 years ago, ganito rin yung problema namin na si Kuya nga, na aksidente, pinagde-decide din kami na kailangan putulin, ganyan. Kasi nga yung infection niya umakit na rin. Sabi ko, bakit yearly meron kaming ganito? Para maagapan ang pagkalat ng impeksyon, ang mga doktor na sumuri kay Lucena humantong sa isang mabigat na desisyon. Sa lalong madaling panahon, kinailangang i-amputate o putulin ang kanyang binti. So kami nabigla. Sabi ko, bakit puputulin? Eh, sugat lang yun na. Ang abiso ng doktor, dahan-dahan daw nilang ipinaalam kay Lucena. Nanay, Eka, may sasabihin ako sa iyo, huwag kang mabibigla. Sabi po ng isang anak ko, puputulin yung paa niyo. Na ay, wag naman. Di ala nakaho kong panlakad, paano pa ako makapaghahanap buhay? Kako, puputulin na pala yung paa ko. Hindi ko nga po expected na magkakaganon. Na doon nahantong. Ano kaya ang magiging desisyon ni Lucena? Ayaw niya eh. Ayaw niya magpaputol eh. Kasi tilapia lang kaya ni. Natusok lang ako ng tilapia, bakit kailangan putulin? Yun yung sinasabi niya lagi. Kailangan mag-decide kasi kung yun talaga ang makakapagsalba ng buhay niya. Mahig na po sa desisyon nila at ng desisyon ng mga anak ko. Gabi nitong May 4, siya'y inoperahan. Yung operation namin sa kanya ay umabot ng mahigit 1 oras. Pero dahil hindi raw normal ang blood pressure ng pasyente, pagkatapos ng operasyon, kinailangan pa siyang ipasok sa ICU o Intensive Care Unit. Matindi na yung infection niya sa katawan, plus inatake na rin siya sa puso. Awa ng Diyos, naging stable din kalaunan ang kanyang lagay. Para kami nabunutan ng tinik dahil hindi namin akalain na mangyayari ko sa nanay namin. Hindi ko po expected na sa tilapia po ay mawawala yung paa ko. Labis po akong nalungkot, naiyak. Dahil wala na po akong paa. Pwedeng ilakad-lakad. Dahil sa kanyang kondisyon, pirmi na lang siyang nakahiga. Hirap ding kumilos. Hindi na po kumikirot, dahan-dahan lang po. Mostly yung pagkilos yung gawa kong pagdenta ako. At ang nagsisilbi niya ngayong mga paa, ang kanyang mga anak. Siya na lang yung nag-iisang magulang namin, tapos nangyari pa sa kanya to. Siyempre, masakit para sa aming mga anak na nakikita namin mother namin na ganyan, na nahihirapan. Eh, kinakaya naman namin, hindi niya alam na umiiyak kami pag nakatalikod na kami sa kanya. Kasi nga, ayaw namin maramdaman na burden siya. Ayaw namin maramdaman niya na eto na lang yung buhay niya, dito na lang. Lagi namin sinasabi na kaya ng kuya namin, kaya ng anak mo yan. Ikaw ba baka ako na wala ka naman ng masyadong iniintindi. Sarili mo na lang iintindihin mo ngayon. Kaya sabi namin, kakayanan natin yan. Sabi ko, paalang mawawala sa'yo. At least kakabuhay ka. Dahil sa kanyang sinapit, isinumpa ni Lucena na hindi na siya kakain ng tilapia kailanman. Hindi ba, bagulan mo lang ako ng kahit wala na lang muna, kahit asin o ano, huwag na lang muna po tilapia. Medyo meron pa po akong phobia sa nangyari po sa akin. Hindi naman po kailangan matakot sa tilapia. Kailangan lang po natin tamang pagluto ng tilapia. Avoid as much as possible na kumain ng sariwa, undercooked na isda. Definitely, tilapia is not a dangerous food fish. Walang dapat ikabahala ang publiko. Yan lang, pag-iingat pa rin ang dapat gawin. Kapag natusok, hindi po natin ina-advise na paduguin, na humiwa, kasi baka mamaya lalo ka naman mag-infect. Or baka naman yun yung maging cause of infection mo. Makakatulong din yung tamang paghuhugas dun sa area. Mahalaga rin po kapag kunwari may insidenteng natusok kayo, magkonsulta ka agad sa doktor para maiwasan na lumala pa yung sitwasyon.
Doble ingat na lang po siguro sa mga matitinik ng kanilang mga hasang. Porket nahuli na ang mga isda, huwag magpakakampante. Baka akala natin, wala na silang kalaban-laban. Yun pala, katulad ng nangyari kay Lucena, pwede pa silang makapanakip. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.